Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,134 subscribers. Konti na lang guys, magna 9,000 subscribers na tayo. Please keep on subscribing, keep on helping, and keep on sharing this channel so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, sige. Ang pag-usapan po natin today ay yung komento po, no? Komento po ni future president nga ba? Si Raffy Tulfo, ang ating senador ng Pilipinas, isang YouTuber po yan, isang broadcaster at isa pong mayaman na tao dahil sa kanyang YouTube at content, no, diyan sa YouTube channel niya, no, yung Raffy Tulfo. Okay, so ayon sa kanya, ito po ay number 2 senator, no? Second po yan nung na binoto natin nung nakaraang eleksyon. Ang number 1 po ay si Robin Padilla, no? Ang sabi niya po ay worst airport daw po ang NAIA, no? Talagang gusto na niyang paimbestigahan ang mga nangyayari diyan sa NAIA. Biruin mo ba naman, no? May nakita tayong isang video na yung ating mga OFWs or ang ating mga mananakay diyan sa NAIA ay nakaupo lang po diyan sa sahig, no? Saan ka ba naman makakakita ng airport na nakaupo sa sahig? Diyos ko, ano ba nangyayari sa Pilipinas, no? Okay, dapat ito ay talagang pinapanawagan natin kung ano pong nangyayari diyan sa nangyayari diyan sa airport natin, no. So sabi ang gustong mangyari ni Senator Raffy Tulfo na ang Senado ay bigyang pansin, no, at imbestigahan ang mga problema na nangyayari diyan sa NAIA or Ninoy Aquino International Airport pagkatapos niyang makatanggap ng mga reklamo na nireklamo sa mga pasahero at mananakay na medyo mahaba talaga ang pila at saka yung mga electronic gates ay minsan ay papalya-palya. Nako po, no? Talaga nag-file po siya ng Senate resolution, yung Senate resolution number 1069 na para mag-imbestiga, no, doon sa issues hounding yung country's international and domestic airports and on the operations of the Manila International Airport Authority or MIA and provide necessary recommendations for modernizations, no. Ayan. So ayon kay Tulfo, yung mga airport e-gates scanners, no, for arriving passengers often fail, no, para makapagbasa ng passport ay talaga nababasa na pala yung mga passport, no, and boarding pass, forcing passengers to queue for manual processing instead. So di manual na lang kung ayaw, di ba? Pero anyhow, yun nga pong problema sa automation. Pag nagka-problema yung automation na yan or computerized, ay babalik sa manual. Therefore, talaga namang meron tayong magkakaproblema dyan at hahaba po ang pila ng ating mga butihing mananakay, no? Ayan. So, yung sa mga delays na yan, some passengers unable. Ito pa, baka doon sa delay na yon, may yung mga pasahero are unable to catch their flights, including connecting flights. So kung baga dapat yung mga pasahero mag-a-adjust na rin. Pero dapat hindi nga kasi by standard at least 1 hour, no? 1 hour nandun pa na sa para makaano naman. Kaya lang hindi, di ba? Ayan, siyempre pag ganyan ang nangyayari, ang mag-a-adjust diyan yung mga pasahero or yung mga mananakay at yung mga travelers natin, no? Ang problema, nagbabayad naman sila bakit kailangan sila pa yung magkarga ng mga ganitong burden of the inconvenience, no? Pagkatapos noon, hindi lang sila gumagastos, pero gumagastos pa sila ng dagdag para dun sa pag-rebook, no, ng tickets kasi na-delay na no? Na-miss na nila yung connecting flights sila, na-miss na nila yung flights sila. Bakit naman ganun? 'Di ba? Wala namang konsiderasyon ang DOTR, no? Dapat pa bang kalampagin ang mga hinayupak na ito upang parang dapat may mga konsiderasyon din yan, di ba? Ang diyan, ang mga bawat ginagawa natin, i-consider natin yung katayuan nila, no?
mga gano'n, no? Dapat hindi tayo nagso-short change na mga ginagawa natin sa ating mga kliyente, no? Biruin mo ba naman, no? Sa isang airport na international, kumbaga, yung airport lobby, no? Ay talagang nakaupo yung mga kliyente, no? Yung mga kliyente, mga travelers natin nandoon. Tama ba 'yun, no? Eh 'di ba last time around nga may mga dagang nakunan pa nga doon. Biruin mo 'yun, international airport. Bakit gano'n, no? Eh yung pag burden of the passengers, dapat nga nagre-refund kayo, no? Dapat nga ginagastusan niya ng immigration, ginagastusan niya ng NAIA sa mga delays na ginagawa nyo, no? Eh biruin mo yung mga escalators, walkalators, carousels, and tubes were either poorly operating or non-operational at all. Grabe, no? Ayon pa sa ating butihing senador, itong mga eksperyensya na ito ay talagang similar din yung mga departing passengers who were not able to board their international flights. No? So, ibig sabihin, pag dumating sila, nagkakaroon ng problema. Pag papunta sila doon sa kanilang mga destinasyon, international flights, ay talaga nagkakaroon din ng problema. Kaya nga po, nagkakaroon ng mahabang pila, nagkakaroon ng haba ng immigration screenings, etc. Okay? So amid these issues, sabi ni Tulfo na yung mga situation na ito at operational procedures na ito must be evaluated to identify potential areas for improvement and ensure that international aviation standards are met. Alam niyo po ba yung mga ganito, may mga standards yan eh. Especially pag international standards. Iba pa yung local standards, iba pa yung international standards. Pero at the end of the day, dapat we need to satisfy our customers, no? Hindi dapat sila na short change. Naniniwala ako dun no? There should be a repeat customer, no? Considering I work in a customer-centric, organization as well in the past, or customer-centric field as in the past also. Same thing with when you're into academe, di ba? When you are into academe, dapat hindi mo rin short change. Whatever we do, kung nagbi-business tayo or whatever we do as yun yung main of work natin, hindi dapat natin short change. Kumbaga, dapat nga sinusobrahan pa nga natin no? Kumbaga, may pinili itong kliyente na ito, dapat mas iniangat pa natin kasi hindi natin alam baka itong na to siya yung magrerekomenda o magdadagdag pa sa iyo ng mga para kumita ka, no? Para magkaroon ka ng kliyente, magkaroon ka ng mga customers in the future, kumbaga. Parang ganoon. Bakit nagkakaganon, no? So tayo nag-agree tayo sa panawagan ni Senador Raffy Tulfo, plus points na naman sa kanya ito, no? Na dapat magkaroon ng investigasyon para naman mapaayos natin. 'Di ba? Sabi ni Atong Ang, si Ramon S. Ang, RSA na San Miguel, kasi sila po yung na-awardan, no? Na-awardan ng pagpapaganda ng NAIA, no, na next year ay okay na daw. Pero sana hindi na natin hintayin yung next year. Dapat ngayon pa lang uma-action na ang gobyerno at ang San Miguel Corporation, Ramon S. Ang. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. #WalkWithLan.